Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo ngayon ay natitipon sa umagang ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod. Gayon din ang diwang ganapin ito, agad at lubos, upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami nabubuhay ng walang pagtatangkilik mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leong si Aswero, upang maakit ang kanyang puso
na namuhi sa taong kumakalaban sa amin, at sa gayoy, mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabuatan sa Kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi Ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noon ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noon ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Noon ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nakahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Iligtas ako sa piling mo sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noon ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ng pinto ang bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sabi nila, kapag tayo ay nagdarasal, ang ating mga kamay ay nakadaop. Pero kapag tayo ay nagmamahal, ang ating mga kamay ay nakabukas, handang tumulong, handang magbigay, at handang yumakap. At sa ating ebanghelyo ngayon, ipinakita sa atin ni Jesus kung paano nagsasama ang dalawang ito. Sabihin na natin, two doors of the gospel, ang dalawang pinto ng ebanghelyo ngayon, ang pananalangin at pagmamahal sa kapwa. Sinabi ni Jesus, narinig natin, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Mga kapanalig, kung iisipin natin, napakagandang balita nito. This is such a good news sa mundong ito na puno ng pagsasara. Sarado ang oportunidad, sarado ang pinto ng trabaho, o minsan sarado ang puso ng ibang tao. Pero sinasabi sa atin ni Jesus,
na ang pinto papunta sa Diyos ay bukas na bukas at parating bukas. Binibigyan niya tayo ngayon ng isang magandang halimbawa, ang mga magulang. Sa mga magulang, lalo na sa ating mga tagapakinig, alam natin kung paano ang magmahal. Kung ang anak ninyo ay humingi ng isda, natural, hindi naman kayo magbibigay ng ahas, hindi ba? Kung humihingi ng itlog, hindi naman kayo magbibigay ng alakdan o nung kung ano paman na labas sa kanyang hinihingi. Pero aminin natin, hindi tayo perpektong magulang. May mga araw na napapagod tayo, pinanghihinaan ng loob, naiinis, nagkakamali, naiinip. Pero patuloy pa rin tayong nagsisikap magmahal. So kung tayo nga na makasalanan ay marunong magmahal, ano pa kaya ang Diyos? Lalo na ang Diyos. Dahil hindi lamang siya nasa kategorya ng mabuting magulang, kundi siya ang perpektong Ama. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, hindi niya tayo itataboy na parang hindi niya kakilala. Kapag humingi tayo ng tinapay, hindi niya tayo bibigyan ng bato at ang ibibigay niya ay ang Kanyang sarili. Ibibigay niya ang Kanyang pagmamahal. Ibibigay niya ang Kanyang biyaya. Mga kapatid, ito dapat ang una nating panghawakan ngayong panahon ng Kwaresma. Huwag tayong matakot lumapit sa Diyos. Gaano man kalaki ang ating naging kasalanan, gaano man kabigat ang ating mga naging pagkukulang, ang ating mga problema, nakaabang ang Ama na parang laging sinasabi sa atin, tumuloy ka anak, bukas ang pinto. Ngunit, hindi dyan natatapos ang ating ebanghelyo. May kasunod pa na sinabi ni Jesus, pagkatapos ang sabihin na bukas ang pinto ng Diyos para sa atin, sinasabi rin niya, kaya nga, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. In other words, dahil pinagbuksan ka ng pinto, ikaw naman ang magbukas ng pinto mo para sa iba. Ito ang golden rule na alam na natin. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Do not do unto others what you do not want others do unto you. Pero itinaas ito ni Jesus dahil para sa Kanya, hindi lamang dapat iwasan ang masama, kundi kailangan nating gawin at gumawa ng mabuti. So ang tanong ngayon, mga ginigiliw na tagapakinig, our followers, sa konteksto ng iyong buhay ngayon, sa pang-araw-araw na buhay, paano natin ito gagawin? Halimbawa, sa pamilya, gusto mong respetuhin ka ng iyong asawa, irespeto mo muna siya. Gusto mong maging mabait ang mga anak mo, dapat maging mabait na magulang ka rin. Gusto mong alagaan ka sa pagtanda, alagaan mo ang iyong mga magulang ngayon pa man, sapagkat ikaw ang pamamarisa ng iyong anak. Sa kapitbahay, siguro may kaaway ka sa barangay, ikaw ang unang bumati. May nangangailangan ba sa inyong lugar? Huwag ka nang maghintay na lapitan ka. Ikaw ang unang lumapit. May gusto bang mangutang sa iyo? Ikaw ang unang mangutang. Unahan mo na siya. No, seriously. Sa trabaho, for example, gusto mong itaas ka ng mga kasamahan mo. Itaas mo muna ang iyong mga katrabaho. Gusto mong purihin ka. Maging generous ka sa pagbibigay ng papuri sa iba. So mga kapatid, ang dalawang bagay na ito ang sana baunin natin ngayong araw na ito at habang nagpapatuloy tayo sa ating pagtahak sa landas ng Kwaresma through our journey of Lent. Lumapit ka at magbukas ka. Lumapit ka. Ang Diyos ay hindi malayo. Huwag nating kakalimutan yan. Hindi siya galit at hindi siya nagbibilang ng ating mga pagkakamali. Siya ay isang amang naghihintay na humatok tayo. Kaya ngayong Kwaresma, maglaan ka ng oras para sa Kanya. Lumuhod ka. Kung hindi ka marunong magdasal, simple, humingi ka lang, Lord, bigyan mo ako. O Lord, tulungan mo ako. Tiyak, sasagot at sasagot ang Diyos. Hindi man ngayon, hindi man bukas. Pero one thing is for sure, God listens to our prayers. At ang ikalawa, magbukas ka.
Tingnan mo ang iyong paligid. Meron bang taong naghihintay ng iyong pagpapatawad? May mga kapitbahay ka bang nangangailangan? May katrabaho ka bang nalulungkot o going through struggle in life? Dahil pinagbuksan ka ng Diyos, ikaw naman ang magbukas. Maging daan, o better yet, maging pinto ka ng Kanyang biyaya. At kung gagawin natin ito, kung tayo ay lalapit sa Diyos at magbubukas sa kapwa, magiging langit ang ating mundo. Maaring hindi perpekto, pero natitiyak ko magiging puno ng pagmamahal. Hindi mundong walang problema, kundi mundo na puno ng presensya ng Diyos. Amen. Nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit ng may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa buong simbahan sa daigdig, naway lumaganap ang mataimtim na pananalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nakasaglak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manatili sa pananalangin kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway mapatawad at muling mabuhay kasama ni Kristo sa walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang mga kahilingan at natatanging kagalingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kami na laging magtiwala sa mga paraan ng iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal, anak at inamay. Sana'y tanggapin mo amang
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at ang mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may sa loob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalaan na parinito. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na iyan ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na mamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
Ito ang kordero ng Diyos, si Jesucristo. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinakapakinabang mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkaloob mo ngayon at sa hinaharap ang idinudulot nitong walang maliw na lunas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili
nuestro